Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Matapos ang isinagawang Senate hearing kamakailan lamang tungkol sa usaping kampanya kontra ipinagbabawal na gamot ng dating administrasyong Duterte, Korte Suprema tila ginimbal ang lahat na kumakalaban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos subukang idiin patungkol sa kaso ng AGK ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte, tila nasampal ng katotohanan at kahihiyan ang ilang makakaliwang grupo, pati na ang senadora na si Risa Hontiveros at Laila de Lima, matapos ang kumpirmadong anunsyo na binasura na at gawing final ng Korte Suprema ang desisyon nito na hindi nabuksang muli ang mga kasong pinipetisyon laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Kaya ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan, wala na, tapos na ang laban. Tinalo nga sa Senado, tinalo pa sa Korte. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Tiniyak na mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila hindi na ito maaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeal noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte patungkol sa tila pagkasawi ng mga kilalang aktivista di umano. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court books ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Duterte, kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-revert ang nasabing desisyon ng Korte Suprema, ngunit hindi na ito pinahihintulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Enquirer.net, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. The dismissal of petition for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was embleeded has attained finality. In a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the SE's book and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines, RMP, and Gabriela that sought a reversal of the Court of Appeals decision dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 4th Division of the Court of Appeals on June 28, 2018. The petition for review and certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which raised issues on the CA decision, was followed by 2 or more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of 3 of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Hubilla, and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings. Karapatan expressed dismay over the SC decision. Unquote. Kaya tila nasampal ng kahihiyan ang mga ilang mambabatas, lalong-lalo na ang mga loyalistang hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, thank
Thank you so much Supreme Court. Binalik ninyo ang tiwala namin na may justice pa dito sa Philippines. Thank you Lord. Basta gumawa ka ng kabutihan at katotohanan, yan talaga ang magwawagi. God bless po PRRD. Mabuhay po kayo at mahal nyo ang Pilipinas at ang mga mamayang Pilipino. Wala na, endgame na, wala ng kaso. Dismiss ang EJK case laban kay FPRRD. Tatalo na ata sa WPS sa mga criminal defender sa Senado. Wala na rin ang alas nila na ICC. Una nang binasura ang kaso. Kahit pa pinush ng BBM administration ang investigasyon pa. Tinalo na nga sa Senado. Tinalo pa sa korte. Sige, nasaan na kayo? Sampahan niyo pa si dating Pangulong Duterte. Lahat binasura sa korte. Good job, Tatay Digong. Ang tatay ng buong Pilipinas. Mali ang binangga ninyo na tao. Piskal, prosecutor, abogado pa. Love you, Tatski Digong. Good job. Next move, hanap naman kayo ng butas. Anko.